Hindi ito yung typical na kung sino lang ang mas maganda. Ito ay may 10 rounds ng diretso, walang drama at prangkahan. Ayala Malls Manila Bay versus SM Mall of Asia. Pareho silang malaki at maganda, pero magkaiba ang atake nila. Kaya sa video na to pag-uusapan natin ang transpo, parking, foot traffic, hanggang sa entertainment at kalinisan ng mall, round by round. Simulan na natin. Round 1, lokasyon. Unahin natin itong si Ayala. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero itong mall na to ay may pagka out of way. Hindi siya yung tipo ng mall na nadadaanan mo palagi. Ito yung tipo na kailangan mong magplano kapag gusto mo siyang puntahan. Hindi ko lang sigurado ngayon kung may bago ng mas direkta na ruta. Sana meron kasi sayang yung mall kung ang hirap puntahan. Pero pagdating dito kay MOA, ibang usapan na yan. Ito yung mall na parang lahat yata ng sasakyan. May VIP pass papunta sa kanya. Mga carousel ng EDSA southbound. Mga jeep sa EDSA Taft na talagang sa MOA ang punta. Kaya pagdating sa transportasyon, kung sino ang mas madaling puntahan, wala nang debate. Panalo talaga si MOA. Round 2, parking. Pagdating naman sa parking nitong si AMMB, base na rin sa mga madalas talagang pumunta sa mall na to, mas maluwag ang parking dito dahil hindi sila magkasing dami ng crowd ni MOA. Mas kalmado, mas breathable, kaya mas mataas ang chance na may makita kang bakante at ang parking fee 50 pesos flat rate. Dito naman kay MOA, pareho lang sila ng presyo na 50 pesos flat rate. Ngunit dito na rin mag-iiba ang kwento. May nakausap ako na regular MOA goers at ang sabi niya, may mga araw daw na parang battle royale ang parking dito. Motorsiklo ka man or sasakyan, good luck na lang kung hindi ka aabutin ng ilang oras kakaikot sa paghahanap ng bakante. Kaya minsan, ubos na ang oras mo bago ka pa makapasok sa loob ng mall. At kung parking ang usapan, ang panalo dito ay si Ayala. Round 3, aircon. Pagdating sa aircon, aminin natin na walang silbi ang ganda ng isang mall kung pagpapawisan ka naman pagpasok mo sa loob. Unahin natin itong si Ayala. Sa totoo lang, mas gusto ko yung lamig ng mall na to. Malamig siya, yung lamig na sakto lang, pero malamig. Kay MOA naman, malamig pa rin kahit 2006 pa itong mall na to. Maraming mall na kapag nagkakaedad na ay napapabayaan na yung AC. Pero itong si MOA consistent. Hindi siya yung tipong mainit sa food court, malamig sa cinema, sakto sa hallway. Dito solid pa rin ang hangin. Pero kung pipili ako kung alin ang mas gusto kong lamig, mas gusto ko yung kay Ayala. Round 4, foot traffic. Kapag foot traffic naman ang usapan, sa AMMB, oo, matao rin naman. Pero yung tipong kaya mo pa ring maglakad nang hindi ka nakikipagsiksikan, may personal space ka pa rin. Subalit dito kay MOA, lively talaga at crowded. Sa dami ng tao, akala mo yung buong populasyon ng Maynila pumunta sa MOA ng sabay-sabay. Kahit Monday may pila, kahit umaga may tao, kahit walang event, mukha pa ring may event, may convention, may concert, as in lahat sabay-sabay. Kaya sa usapin ng foot traffic, walang duda Mall of Asia talaga. Round 5, mall layout. Kung ang usapan ay ang layout, parehong maganda ang dalawang ito, pero magkaiba sila ng atake. Si Ayala, ito yung mall na may disiplina, straightforward, at mas matured. Parang mall na may direksyon, alam mo na agad kung saan ka pupunta, hindi ka pa ikot-ikot, hindi ka mawawala. Kaya kung mall ang hinahanap mo na hindi ka maliligaw kahit na nagmamadali o hindi mo kabisado, Ayala ang sagot. Pero itong si MOA, iba ang trip nito. Playful yung layout, yung tipong ginawa o dinisenyo siya para mag-explore ka ng hindi mo sinasadya. Adventure vibes talaga. Sobrang wild ng layout nitong si MOA. Yung tipong kapag nagkahiwalay kayo ng kasama mo at nagkataon na battery empty yung isa sa inyo, talagang aabutin kayo ng umaga hanggang gabi kakahanap sa isa't isa. Kaya kung organized at may basic na direksyon ang gusto mo, Ayala. Pero kung maze, adventure, yung tipong bahala ka sa buhay mo, MOA. Kanya-kanyang trip ang mall layout, kaya draw ang round na ito. Round 6, mga tenant. Pagdating naman sa mga tenants itong si Ayala, talagang pinili ang lineup. Parang sinasabi na hindi kailangan ng sobrang dami basta dekalidad. Yung tipong hindi ka bibigyan ng 10 options, pero yung 5 meron sila, okay naman lahat. Kumbaga quality over quantity. Pero pagdating dito kay SM, ito na ang Avengers ng mga tenant, halos nandito na lahat. Yung tipong hindi ka pa nakakapasok sa mismong loob ng mall, naglalakad ka pa lang, ay may mga stores na agad nabubungad sa'yo. At dahil na rin sa sobrang dami ng mga tenants, minsan parang overloaded na sa pagpipilian. Yung tipong gusto mo lang naman bumili ng medyas, pero pag uwi mo nakabili ka na din ng tsinelas, ng sapatos, at iba pang mga hindi mo naman talaga kailangan. Kaya pagdating sa mix of tenants, walang duda itong si MOA ang panalo dahil sa pagiging kumpleto nito. Round 7, food options. Pagdating naman sa pagkain, dito kay AMMB solid ang food scene. Malalaki ang spaces, maaliwalas, classy ang ambience, at hindi ka mapapagod sa siksikan. Kaya kung ang gusto mo ay yung chill lang na dinner date vibes or family dinner na tahimik lang, AMMB ang safe choice. Pagdating naman dito kay MOA, sobrang dami mong options. Halos lahat ng klase ng pagkain, parang buffet ang buong mall. Simula sa fast food hanggang sa mga restaurants, halos lahat nandito. Pero syempre, mag-ready ka rin sa mga pila at medyo challenging lang sa paghahanap ng bakanteng upuan. Kaya pagdating sa food options, si Ayala, quality at chill lang. Kay MOA sobrang dami mong options, kaya si MOA ang panalo dito. Round 8, friendly sa bulsa. Dito sa Ayala Malls, Manila Bay, alam naman natin na medyo may presyo ang pricing ng ilan sa mga stores na nandirito. Hindi naman as in abot langit ang mahal, pero ramdam mo na hindi masa ang target market. Yung tipong sa hindi
hindi inaasahang pagkakataon ay dito ka inabutan ng gutom at mas gugustuhin mo na lang na umuwi kesa kumain kasi nga baka hindi kayanin ng laman ng bulsa mo. Pero pagdating dito kay MOA, dito iba ang kwento. Ito ang budget playground sa kanilang dalawa. Dahil dito yung tipong may mura, may sakto lang at may mahal. Kumbaga, may pagpipilian ka talaga. Kung tipong medyo short ka sa ngayon, may options. Kung as in may budget ka naman, syempre mas marami kang pagpipilian. Kahit nga kakaunti lang talaga laman ng wallet mo, pero gusto mo talagang mag-MOA, ay may food court at mga stalls pa rin na tatanggap sa'yo nang walang halong panghuhusga kung may pambayad ka ba or wala. Kaya pagdating sa budget friendliness, walang duda itong si MOA ang panalo. Round 9, entertainment options. Punta tayo sa entertainment options. Dahil minsan isa ito sa mga pinakadahilan kung bakit ka pupunta sa isang mall kahit wala ka naman talagang bibilhin. Dito sa Ayala, classy ang entertainment. May cinema, may events, at may open areas din na pwede kang huminga, mag-relax or mag-emote. Maganda, quality at tahimik. Pagdating kay MOA, ito yung tipo ng mall na para bang hindi marunong magpahinga. Walang sawa na nag-aalok ng mga activities na para bang gusto kang pilitin na maging masaya. Simulan natin sa Space-Time Cube. Ito yung lugar na siguro ginawa para sa mga taong hindi kontento sa simpleng photo booth. Dito, ilalagay ka nila sa isang futuristic na box. Meron ding mini basketball court. May bowling, may billiards, may archery din at syempre, ang makasaysayang ice skating rink. Ang lugar na kung saan ay mas marami ang nadadapa kesa sa mga nakakapag-balance. Kung may bata naman kayong kasama, solve na agad sa Gutopia, Cosmic Kids, pati na rin sa amusement park na nasa labas. At kung gusto mo lang na magpahinga para makapag-isip, Sky Garden na ang bahala sa'yo. Kaya pagdating sa entertainment, talaga namang si Mall of Asia ang panalo dito. Round 10, sino ang mas malinis? At last, pagdating naman sa kalinisan, aminin natin na wala nang mas sisira pa sa araw mo kundi yung banyo na may amoy na hindi mo maipaliwanag. Dito kay Ayala, malinis siya, komportable at functional. Maganda yung mga banyo dito kasi may bidet at kapag meron nito hindi na kailangan pa ng debate dahil may nanalo na agad. Sobrang laking ginhawa at advantage ng bidet sa mga CR nitong si Ayala. Pagdating naman dito kay MOA, considering na parang may concert at fiesta ang bawat mga minuto sa loob nito dahil na nga sa sobrang dami ng tao, nakakabilib na hindi nagmumukhang war zone ang itsura ng mga banyo nito. Malinis din siya at functional. Pero MOA, sana naman sa mga susunod, pakilagyan mo na rin ng bidet yung mga banyo mo dahil alam mo naman na mga Pinoy ang customer mo at kaming mga Pinoy, hindi kami kontento sa punas, ang gusto namin ay hugas. At ngayon ito na ang resulta. Pero ikaw, para sa'yo, sino ang panalo sa dalawang ito?